ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Happy weekend! Hindi pa, may isang tulog pa. Ba yan? Alam mo, yung panahon ngayon, kasi parang ang sarap matulog. Nung Lunes pa lang, di ba? Hindi mo na alam kung nakailang tulog ka na. Hindi, tsaka, yun na nga nagiging white noise natin yung kulog, Ulan. yung sa bubong. And it's been Diba? more than a week. Oo, na tsaka sa umuulan, gabi no? talaga malakas ang ulan. Oo nga. Diba? Pansin mo yun. Ay, pero syempre, hindi natin Pero- nakakalimutan, partner. Oo. Teka lang, babatiin natin dahil may putot pansit tsaka merong sagot gulaman dyan. May birthday. Kaya hindi natin dapat kalimutan. Happy birthday, Attorney Noel Del Prado! Hello! Ayan pala. So, Ayan. may natira pa bang Marami paper plate? Ayan, sige. Tsaka yung sagot gulaman, dalawang lalagyanan. Yun. Saan ba? Dito lang? Uunan dyan. Tapos dyan. meron ako dyang Mamaya. lalagyanan. Mag-iigib ako, Attorney Noel. Mag-iigib ka ba? Oo. Yun na nga. So, paggabi nga, dinig natin yung ulan, di ba? Pero depende yan sa bubong. At Dahil kung may ang bubong bubong. ng nakaririwasa, Oo. ay alam mo na. Tsaka may Hindi mo dalawang dinig floors. yan. Oo, May ilang soundproofing. floors. Oo. Pero syempre, tayo mga nakararami sa ating mga kababayan, ang bubong ay pinabigatan lang ng gulong. Naku. Yan talaga. Rinig Dinig na na dinig rinig. mo yung Oo. ulan. Diba? Yung bagsak ng ulan. Ay. Ay. Hay nako. Pero Ayan, teka lang, maan makabagal po mga ka-ATM. Hindi ka pa Magandang palang, ano ko, hapon. Hindi pa na, humanash agad, hindi pa bumaba. ang daldal talaga ng ang pinakamadaldal na programa sa balat ng radyo. Ay, Ayan. talaga. Ang ATM. Oo. Okay. Ayan Hindi, ako. maraming hanash. Syempre, sa kabila po niyan, sa kabila po ng nararanasan natin ng mga kababayan natin, more than a week na po umuulan dito sa atin. At hanggang linggo yata, 90% Oo nga chance eh. of oo. At talagang sisilip lang ang araw, pero sa napakasandali lang, kumbaga parang titingin lang, Mm-mm. basa na ba kayo? Ay, Nanilip hindi lang. pa. Oo. Ito Kaya pa pa ba? ulan. Kaya pa ba? Ay. Sa kabila niyan, nagpapatuloy pa rin po ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig. Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dyan ay tuwing Lunes hanggang Biyernes, ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Ipadala lang po ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ano ba yung kailangan ikalakip dyan sa sagot sa question of the day, partner? Ay, kailangan pong lagyan ninyo ng buong pangalan, kompletong address at contact number. Yun hinihiling nga po namin sa Viber po kayo sumagot. Diyan sa binigay namin na 0919-278-3000 kasi may iba partner sumasagot sa YouTube. Oo, yung sa mga comments sa YouTube at sa, I think, Facebook yun. Hindi po yun i-honor. At huwag po kayo maglagay doon ng pangalan, address at number. Ay baka may scam kayo dahil open yun di ba? Sa public. Doon lang po sa Viber number yung kompleto yung mga Yes. detalye nyo. Pero yung sa YouTube tsaka sa Facebook, huwag nyo po ilagay doon yung number Oo ninyo. nga. At Oo. kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. Isang beses lang makatatanggap ng charity timba. Mapili man kayo pero sorry, once lang po kayong makakakuha nun. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng Anong take mo? Ay, akala ko may Balik- ATM pa. Ay, Akala oo nga ko pala, kasi sorry ng naman. ATM. Wala kasi dito. Sorry. Naku, Abi kayo Ay, sinaway si Abi na nga. Sorry. Sa susunod, sabay na Naku, po Abi, kami. Hindi, joke Kasalanan lang. mo to. Ayan. Malanday, Abi. Oo. May pinangalanan mo pa. In-announce. Buo. Ay, Ayan. nako. Ang tanong, ano ang question of the day natin? Teka lang, Baka magkalimutan tayo. Sabi niyo may tanong. Oo. Asan yung tanong? Ang tanong, Ano ang kailan tanong? masamang magtanong? Ayaw ko sa mga to. Kailan masama ang magtanong? Kapag ano? may nararamdaman ka ng kakaiba. Grabe ha?
Hindi ko alam kung double-bladed yun pero depende sa anong nararamdaman. Kapag, Kasi halimbawa meron nasaktan ng, ka, tapos sasabihin mo, masakit. kapag Diba? meron ka ng nararamdamang kakaiba. Ewan ko sa'yo, Zadro Ochona. Teka, di ba, masama rin magtanong yung biglang gising, tapos tinanong mo, windang pa siya. Ay, oo nga, huwag kang magbibiro sa Oo. taong Bagong gising ba yun? Oo. Tapos, di ba, pag gutom, di ba? Oo, Medyo, sa ano taong yan, Huwag ka rin magtatanong sa sensitive. taong gutom. Oo, kasi, di ba, kailan ka magtatanong sa boss mo? Kailan yung tamang panahon na magtatanong Ano ba sa tatanong mo boss? sa boss mo? Meron po ba kaming increase? Di ba? Yung mga ganon, di mo tuloy alam kailan yung proper time para itanong sa mga boss yun. Yung, hihingi ka pa ng increase? Buti nga, hindi kita, ano yung tawag doon? Sinisante. Tapos Diba? wala ka nang ginagawa dyan. Gusto mo pa ng increase? Misa ka nga lang sumulpot dito sa opisina, increase pa. Gusto mo increase yun, ano nga, so, kailan nga masamang magtanong? Ayun, tapos, nasaktan ka, tapos tanungin mo, masakit? Ayan yung mga dapat na hindi mo na tinatanong. Kapag alam mo naman ng masakit, wag mo nang tanongin na masakit. Pwede rin naman. Kasi concern ka lang kung yung level ba ng pain from 1,000 tuloy, 1 to 100, ano yung level ng pain na nararamdaman mo. Kasi para mabigyan kita ng Para-paraan kung nakita mo nang ang lugmok, sugatan, diba? Kasi diba Di yan na naliligo. Hindi diba yan ang sinasabi sa atin? Bakit tinatanong pa nung reporter yung Kung nakikita mo kung yung na, nasagasaan, diba? kung masakit? Anong nararamdaman po ninyo? 'Di ba? Ganun din yan kapag may mga syempre may namatayan, tinatanong natin, ano pong nararamdaman ninyo? Ano mo parang feeling ko may hirapan sumagot ng mga Hindi dun sa kasi, tanong ano na- bang dapat to? Sige, partner. Oo. Kapag mag-i-interview ka sa isang biktima, anong tatanong mo sa pamilya? Paano mo itatanong? Hindi, yung yung- nararamdaman nila. Kasi syempre, halimbawa, kami po'y talagang... Kunwari nawalan ng bahay kasi binaha. Oh. Na dinaanan ng sakuna. ano po nararamdaman Diba? nyo? Oo, diba? I Hindi think kasi kung gusto lang naman obvious nating na. makuha din yung kanilang sentimiento. Pero sa paanong pagtatanong, paano mai-phrase yung iyong tanong? Sige nga. Pero kung yun nga, kung Di ba ako sinasagot yung tanong ko? Ako ang pamantayan ko kapag obvious na, nakikita mo na sa harapan. So, ikaw na yung magsasabi Huwag for mo them? nang tanungin. Siguro, Hindi, yun na nga ang tanong, ano yung tamang pagtatanong para makuha natin yung sentimiento. Kasi hindi naman pwedeng si nanay ay, di ba, yung parang naghihinagpis dahil sa, alam naman natin yan di ba? Pero, syempre, ang ano lang naman natin kasi doon, ang punto natin, gusto rin makuha, mismo manggaling sa bibig nila, ano yung sentimiento nila, di ba? Diba? kasi nga, minsan ang tanong na kamusta. Wag nyo na lang kasi i-up yung natsot ng tanong. Oo. Wag nyo na isama yung tanong. Yung sagot na lang. Oo. Para hindi na tayo mag-away. Oo. Kasi nga, kapag obvious na, minsan ako. Pero off-cam naman, alam naman natin na minsan, yun nga gusto mong, sorry to say, hindi sa mga ganong pagkakataon. Di ba minsan may gusto kang pigain na soundbite. Pero yun nga, maging sensitive po tayo din sa pagtatanong. Yun nga i-phrase mo ng tama yung pagtatanong. Di ba? Naku, basta ang dami niyong alam. Sige. Dami niyong alam. Ano oras na, partner? Ang oras ay alas 4:42 ng hapon. Itong kasama natin sa booth. Sabi ko nga, nung una ko tong na-interview sa PRTV doon sa special natin sa impeachment, sabi ko, parang she reminds me of Jasmine Romero. Kasi kahawig niya. Even, ayan, yung pagtango-tango niyang ganyan. Ganyan na ganyan si Jasmine Romero. Sabay kami pumasok dito ni Jasmine Romero. Kaya, Alam na. Kasi Alam na malaking alam babae ko yan. rin Oo. Ang
tangkad din kasi ni Jasmine. Oo. Tapos mamaya pakinggan mo siya magsalita. Alam mo, kanina pa siya na, Ay, tawagin na nga Kumusta ka na, natin. Jasmine? Sana'y makapagkape rin tayo. Ay, oo nga. Alam mo yung ang tagal na rin ng huling usap pala namin. Hindi, tsaka di ba dumaan siya sa PRTV? Ay, oo. one Tsaka madalas time. kami magtelebabad niyan eh. Kahit na nung wala na kami dito, nung nag-retire kami pareho. Kasi batch kayo na, batchmate. Oo. Sabay kami, tsaka ang dami kong pictures nung nagsisimula kami dito. Kaya kilala. Pero tatawagin na natin dahil nga po para po mas mabigyang linaw din yung ating pagtingin sa week 5 ng VP Sara Duterte impeachment trial. Makakasama po natin live dito sa studio si Attorney Attorney Jen Arlene Reyes, isa pong constitutional law book author at law professor at litigation lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jen. Magandang hapon, Mr. Zandro and diba? Miss Maan. Ang ganda ni Ma. Oh, di ba? Sabi ko sa even yung tawa niya, sabi ko sa iyo, ganun Jasmine din. Romero. Oo. Mas matinis nga lang yung boses niya kasi malalim talaga yung Si boses ni Jasmine, Jasmine. parang nakalunok ng ano yun Ng eh. ano? Hindi, talagang megaphone. Di ba? Yung talagang si Jasmine buong-buo yung boses. Ako, parang yerong pinipite. Hindi naman. Iba Oo. yun. Abogado yun dun sa... Hindi, oo nga. Hindi, kasi syempre... Ay, wala ko sinabi, Oo, I know. Sinabi ko lang abogado dun. Hindi, kasi kumbaga, hindi talaga yung, hindi ko alam yung broadcast quality. Yung hinahanap niyong boses ng radyo talaga yan. So, hindi Kasi yung ganon. abogado na yun, alam mo viral. May loko-loko yung mga netizens. Oh, May ginawang AI. Promodizer sa isang sikat na mall. grabe. Grabe. Hoy, kayo Grabe kayo Oo. Kayo talaga. Well, anyway, at least kasama natin ngayong hapon si Attorney Jen para nga mabigyang linaw tayo. Attorney Jen, nung nakausap ko po kayo, parang third week, Tama po ba? Tama. Week 3 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ngayon po, week 5 na. Yes. At nakita ko kayo, nandun kayo sa floor, nasa gallery kayo, nanood kayo. Tama. Eh, At kamusta talaga, po? Teka lang, ano yung pakiramdam ng nandoon sa gallery? iba ang pakiramdam. Kasi? Oo, kasi lahat ng kilos ng mga senador, ng prosecution, ng defense, ng witnesses, nakikita mo talaga. At lalo na, may mga ibang senador, makikita mo rin kung sino yung mga nakikinig at yung mga hindi talaga nakikinig. Meron mga Pakibulong nga, Meron ba Attorney Jen, mga kung sino yun? umi-ismid-ismid? Oo. Yung mga ganon. Hindi naman. Pero yung mga nagkukwentuhan lang at hindi nakikinig, meron akong nakita. Yung Ay, opposite ng umi-ismid-ismid, Ano? meron bang hindi rin gumagalaw-galaw yung mukha? Nakakatakot na yata yun pag hindi na gumagalaw yung mukha. Oo Pero nga, gumagalaw naman. Okay Pero talagang kahapon, nagkataon na I visited kasi Senate President Gatchalian. And hi, Senate President Gatchalian. So I was his guest doon sa impeachment trial. And yun nga, nasaksihan ko ang umaatikabo at naging nako. mainit na batuhan ng argumento. Sa lahat ba? Ito na yung pinakamainit. Parang ito na eh. Oo, di ba? Parang ito Puksaan, na. ganon. Ay, ayun nga, balikan natin, Attorney Jen. Baka naman din kasi nga, syempre hindi kami mga abogado, kami nanonood lamang. Ano ba talaga, bawal ba talaga yung misleading sa cross-examination? Pero kasi narinig na rin natin yun sa mga una-una pa eh. Oo, no? Oo. Kasi po, siguro magandang maliwanagan yung mga kababayan natin. Ano ba ang leading question? At ano ba itong tinatawag na misleading question? Kasi napakaraming mga TikTok lawyers Leading. ChatGPT lawyers na kung makabash doon sa mga abogado, At wagas. saka may mga vlogger na din na hindi nga lawyers din eh. Di ba? Pero Daming koda. tungkol sa batas din. Yung kanilang content. Kapag po Oo. kasi sinabing leading question, ito po ay pinapayagan sa cross-examination. Ang ibig po kasing sabihin ng leading question, sinasuggest mo na doon sa testigo yung sagot na gusto mo. So sa direct Yung examination ba yung po, parang yes or no na lang yung sagot? yes, parang Oo, ganon. oo. Sa direct examination, pwede yun, Miss Maan, no? Pero sa
sa direct examination, hindi yon pwede. Pero Okay. sa cross-examination, pinapayagan ang leading question. Pag sinabi naman pong misleading question, ayan, kahit sa cross-examination, hindi yan pwede. Ano ang misleading question? Ito naman yung tinatrap mo yung testigo. Nagtatanong ka ng isang bagay na hindi naman niya sinabi sa kanyang testimonya or taliwas sa kanyang sinabi sa kanyang prior testimony. So, bawal yan kasi ang layunin ng korte ay malaman ang katotohanan. Hindi yung mapaamin mo or matrap mo yung testigo sa isang bagay na hindi naman niya sinabi. So, yun ang what do you call this? The difference between a leading question and a misleading So parang question. kino-corner mo yun. Tinatrap mo. Oo. Dahil ang pagkuha natin doon sa mga testigo ay hindi para mapaamin natin siya, kundi yung makuha natin kung ano yung mga kailangan nating detalye o facts sa kaso para makapag-decide ang mga hukom. Tama po ba? Tama yon, Sandro, no? Naaayon sa katotohanan. Hindi yung sa mga unverified facts na binase mo sa iyong misleading question. Kaya hindi talaga yan pinapayagan kahit sa cross-examination para maprotektahan ang integridad, right, ng court proceedings. And I would like to reiterate na ang ginagawa natin dito ay para malaman ang katotohanan, hindi yung mapaamin mo ang isang testigo sa isang kasinungalingan. Pero ito din ay ginagamit ba kapag halimbawa ay may gusto kang ilabas mismo sa bibig niya, 'di ba? Gusto mong yun yung palitawin na anggulo. Sa Ganun leading yun? question, Oo, pwede oo. yon, Miss Oo, Maan. oo. Sa cross-examination. Kasi po ang layunin ng cross-examination ay itest mo yung kredibilidad, yung katotohanan, or yung veracity nung sinabi ng testigo. Kaya may leeway for leading question sa cross-examination. Yun nga lamang po, pag misleading, bawal na bawal yan, kahit sa cross-examination. Yung gusto mong tarantahin. 'Di ba? Yung mga ganun eh. Kasi gusto mong sirain syempre, 'di ba? Yung pahinain yung testigo. Ginagamit nila 'yon para tarantahin yung testigo at kumbaga maratel, alam mo 'yon, mabulol-bulol or may masabi na magkamali. Pwedeng maging strategiya yan, no, ng bawat kampo. Kaya nga po, napakaganda kung yung kabilang counsel ay vigilant. Kailangan makapag-object na siya agad before pa man makasagot or magkaroon ng maling sagot yung testigo na hindi naman niya sinasadya. Kaya nga po, kahapon, kung nakita ninyo, nag-object at nagkaroon pa ng continuing objection si Attorney Kapunan dahil para nga sa kanya ay misleading question ang naitanong ng depensa. At dito na nga po na sinilang yung mga memes na pwede ba ang misleading question sa cross-examination? Ay yung pagtuktok nung defense lawyer ng kanyang ballpen doon sa ayun yung pinapakita natin Ayan. niya, tinutuktok niya. Tsaka yung pagpunta doon sa gilid, okay lang naman yun no? Pero Pero yung pwedeng pagtuktok, pan-distract din yun, panakot, kapag ikay pumupunta sa gilid. Yung nakaganon. Sa Ayan, mga pelikula, di ba nakaganon? Hindi, tsaka ayan, tinutuktok niya. At naririnig, sobrang lakas kasi naririnig siya ng mga mic, napipick up siya ng Baka mga naman mic. kinakabahan din naman. Pwede ba yun, attorney? Well, para sa akin, may punto din naman, no? Tandaan natin yung mga counsels na yan, mga tao din yan. May kabaring nararamdaman yan. And I also understand Attorney Ferrer na kung tayo man, ang haharapin natin ay isang batikang abogada na si Attorney Kapunan, of course, nandoon din yung kaba. So, I will presume good faith on her part doon sa pagtuktok ng ballpen. Palagay ko naman ay hindi niya yun Hindi intention na i-rattle or takutin or oo. i-distract yung testigo. Oo. Bago magsara, Attorney Jen, yung paglilitis, ay di ba yung nagsalita, yung isa pang abogada ng kampo ni Vice President. At kinall out niya nga yung Facebook post ni Attorney Virgil
Ligutan. So tingin mo, yung pag-call out niyang yun ay anong take mo doon? Doon sa pag-call out, yung sa Oo. parang manifestation ni Attorney yes, Season. yes. Well, karapatan naman po yun ng bawat kampo, and in this case ng depensa, na mag-manifest sa impeachment court kung ano po ang kanilang saloobin regarding that post. But in my humble opinion, that particular Facebook post of Attorney Ligutan does not violate any rules of the impeachment. Bakit po? Ang pinagbabawal lamang po kasi under the rules on impeachment ay ang pag-divulge or pagdidiscuss ng mga abogado ng prosecution at ng defense and also the senator judges ng mga merito ng kaso. Pero yung post naman po ni Attorney Ligutan, it's just factual. Sinabi niya lamang na misleading questions are not allowed even on cross-examination. It does not tackle the merits of the case. It's just factual. So, para sa akin, wala naman po siyang na-transgress na rules. Tingin niyo ba may na-violate na court decorum? Kasi, diba yun ang pinapanawagan ngayon ng depensa na sana raw ay manatili ang professionalism at yung respect sa kapwa abogado. Tama naman yun, no? Yes. Pero kasi, we must remember that this is an impeachment court. This is an impeachment trial. This is sui generis in nature. Yung mga striktong rules sa loob ng korte, pwedeng baliwalain dito sa impeachment court. Pero hindi ko naman sinasabi na pwede na silang magsabunutan or magsuntukan doon or magmurahan. Pero ito kasi yung tinatawag na this is also a trial of public opinion. Yun nga. And alam ng mga abogado yan, they also want the public to side with them. Kaya kailangan may drama, may flair, may emosyon yes. para tumagos doon sa publiko. Kita nyo kahapon dahil kumbaga umaatikabo, and ang daming nanood. At ang daming ngayong nagre-review ng mga proceedings kahapon because of that particular moment alone. Kaya ngayon batikos din ng depensa, no, kay Attorney Lorna Capunan, ang dami raw theatrics. So sabi mo nga, ay hindi naman bawal din naman yun. Hindi naman bawal. Oo, yung kanyang mga Spanking quotable quotes. and lecturing her. Diba? Quotable quotes. And for someone who personally witnessed that, it was a breather actually. And na-break niya yung ice na hindi naman niya yun miniment na talagang isaspank niya yung kabilang counsel. It's just that kung kilala niyo si Attorney Capunan, ganyan talaga siya mapagbiro, no? And the whole with sarcasm. Yes, the whole was actually, na-reinvigorate kaming lahat, nagising kaming lahat. So it's part of the job. And ang tawag nga namin dyan, we must take it on the chin. Huwag pe-personalin. Kasi po, kung mapapansin nyo rin, pagkatapos naman ng proceeding na yan, nagbebeso-beso na yung mga yan, magkakaibigan naman yung mga yan. Kasi diba? naman mga nakikita-kita rin sa korte yan before pero, di ba, ang sabi magkakaroon ng ruling. Kasi nga, di ba, kumbaga, sabi nga, ina-draft na ni Presiding Officer Chis Escudero, yung rule na ano yung pagbabawal ba yan sa mga member ng panel ng both Sides. na magsalita, no? Kaya kailangan kumuha ng spokesperson. So, kung sakaling ipagbawal sino man sa miyembro ng panel ng parehong kampo, tama ba yun na ipapagbawal kung sakali? Well, I will leave it to the discretion of the presiding officer, no? We all witnessed naman his wisdom regarding the rules. He's very well-equipped. Magaling naman si Senate Presiding officer, Chis Escudero. Pero sana, ang gawin niyang pamantayan, kung mag-i-issue man siya ng ruling on Monday, yun lamang mga nag-violate doon sa pagdidiscuss ng merito ng kaso. Kung hindi naman, then there's no need to, impose sanctions or even reprimand the part of the defense and the part of the prosecution regarding those matters. And perfect example doon, yung FB post ni Attorney Ligutan, I don't see anything wrong with that. So, hindi naman siguro aabot sa ipagbabawal silang mag-post. Oo, masyado nang ika-curtail ang freedom of expression naman nun. Kung bawal nang mag-post, porke ikaw ay abogado,
ng prosecution or ng defense. I don't see any wisdom doon sa magiging ruling na absolute prohibition sa pagpo-post. Lalo sa panel, sa members ng panel. Kasi minsan, di ba, iniimbitahan natin para magpaliwanag ng nangyaring proceeding yung mga members ng panel. Yes, So, ang gusto yata nila ay magtalaga ng isang spokesperson. Oo. So, sana ay hindi, di ba? Hindi, ang tanong dyan, paano po kaya yung dapat na maging pamantayan sa pagpili kung sino yung magiging spokesperson para sa lahat? At saka syempre, Attorney Jen, hindi po ba napakabigat nito na you will be speaking in behalf of both sides? At ang isa pang mahalagang tanong dyan, Attorney Jen, baka mamaya in-offer sa inyo, kayo ba ay handa kayong maging spokesperson? Kung sakasakali, gugustuhin mo ba na maging spokesperson ng isang impeachment trial na alam naman natin na highly charged? Talagang yung magkabilang panig, talagang hindi nagkakasundo. Pero bago niyo po sagutin yan, bibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. Ano oras sa partner? Ang oras, 1 minuto bago ang 5:00 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Alam nyo yung mga yung mga pwedeng pang-content, yung mga off-air at off-cam na mga pinag-uusapan natin dito. Sabi nga daw, pag nasa gallery ka, ingat-ingat ka. Oo. Kailangan, sabi nga ni Attorney Jen, poise. Oo. Kasi mamaya may camera Oo. Tapos nasa likod ka na nagsasalita. Oo. May pinadala ko dyan sa GC natin. Nakita ko na. Oo, grabe. Ay, syempre, kasama pa rin po natin si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isa pong constitutional law book author and law professor po at litigation lawyer. Yun nga po, balikan lang natin yung tanong ko kanina. Siya na ba? Attorney. Yun nga, kung i-offer Pwede, ba sa diba? inyo, Oo. papayag ba kayo na ikaw ang tagapagsalita? At yun nga, hindi ba siya mahirap? At pangatlo, paano? Paano, Sabi nga Attorney Jen? gusto niyo bang magulo buhay niyo? Oo. Gusto mo bang maging meme? Ganon? Oo. Oh yeah, naging memes na ako. Ano na tayo dyan? Sanay na tayo Sanay na dyan. sa bashing. Yes, hindi sila obra sa akin. Pero Ngayon pa lang mataray na. Paano pa? Yeah, going back to your question, siguro po a little trivia. Actually po, before mag-start yung impeachment court, I was considered by the Office of Senate President Gatchalian to be the spokesperson actually of the Senate. But fate has other plans. And of course, yung current spokesperson naman, maayos naman niyang nagagampanan yung kanyang trabaho. And kasi nga ngayon, I cannot imagine myself, ako po kasi, yung may advocacy ako I mean, I criticize kapag may mali akong nakikita. So, it would be very difficult for me, for example, paano kung may mga senator judges na hindi deserving. Hindi. Or hindi maganda yung performance. Tapos pagtatanggol ko. That is, against my, principle. Ang hirap kayan magpanggap. Yes. At mas gusto ko po kasi ito yung malaya tayo. Gaya ninyo, malayang nakakapag-report kung ano yung ating opinions or legal opinions and assessment. Doon po sa tanong ninyo, na kung magkakaroon ng mga spokespersons or mga bagong spokespersons ang defense and prosecution, of course, that will be very difficult. Kasi nga po ay kailangan makapalang mukha nila. Kailangan hindi balat sibuyas. Kasi everyday talaga they will be prone to bashing and fake news. Alam nyo naman po, maraming fake news peddlers ngayon. But of course, alam naman natin kung sino man ang mapipili nila ay talagang qualified doon sa gagampanan na trabaho. Ngayon kasi, yung mga sinabi mo sa press con is spliced. Gagawa ng bagong anggulo. Tapos Diba? Na yun ang ipopost sinabi. nino.
Natawa rin si attorney. Ay, alam nyo na yun. Oo. Natawa kasi ako. Kailan Hindi kayo ba ako ready. magtanong? Kang Sandro Ochona, ha? Ano yun? Tinatrap mo kami. Tinacorner mo Misleading. kami. Objection, Mr. Sandro. Misleading ba to? Bawal. But Your Honor. Kasi gusto mo lumabas sa aming bibig. Di ba? Ganun yun, di ba, Attorney Jen? Objection sustained. Si Senator Jen. Naging presiding officer, Oo. Chief. Ayun nga po, Attorney Jan, balikan lang natin yung itong ang mga nakita nating eksena nito mga nakalipas na araw. Ito po bang talaga bang makikita like kumbaga kahit na hindi impeachment trial, makikita ba talaga kung yung years of experience ng isang abogado versus dun sa kanyang katunggali sa kabilang side kapag sa ganitong setup, nakikita ba talaga? Yan ba yung generational gap? Nakikita ba talaga yung gen gap. generational gap? Kasi yun nga, yung isa 40 years ang experience, yung isa aminado naman na 15 years lang yung kanyang experience. Nakikita ba talaga pag nagkakaharap-harap? Or kung sa galing din, di ba? Minsan kahit bata pang lawyer. Di ba? May ganun. Yes. As to the experience, of course, hindi natin matatawaran ang isang batikang abogado kung experience ang pinag-uusapan. Nakita naman natin ito sa katauhan ni Attorney Ligutan, right? Before, it was like watching a masterclass in litigation. He knows the rules. He cite the explicit provisions of the rules. And dito naman kay Attorney Capuna, nakita naman natin the calmness, right? The calm demeanor of an experienced litigator. So sa experience, makikita yan. Pero sa galing, ako ay naniniwala naman na kahit ang mga batang abogado din naman ay hindi mo pwedeng sabihin na Bata ka hindi lang. magaling dahil bata ka pa. 'Di ba? Sa galing, pwede naman din silang pumantay doon sa kahit mga batika na abogado. Pero kasi depende rin yun sa ano mo, kliyente. So depende ba yan kung gaano kalaki yung bayad, Attorney Jen? Hindi Ganyan ba yan? Kung mahirap ipagtanggol yung kliyente, mahirapan ka rin. Di ba ganun yun? Doon Attorney Jen? doon sa sinabi ni Mr. Sandro na depende sa bayan, dapat hindi. Oo. Dapat, and sinasabi ko to sa mga estudyante ko na kapag naging abogado sila, kahit pro bono yung tinanggap nyo or kahit milyon-milyon yan, Give your all. dapat Oo. give your all sa inyong lahat ng mga kliyente, no? Oo. Doon naman sa tanong ni Miss Maan, Kasi defense ang mahirap din eh. Kasi 'di ba? Kailangan mo Nakusahan ka kasi. Oo. 'Di ba? Yun kasi sabi mo, maglalatag lang naman yung burden of proof Oo. ay para sa prosec. Diba? Oo. Pero, yun nga, maghahanap ang butas ng depensa. Maghahanap ang depensa ng butas. So, yun nga. So, anong mahirap, di ba, sinasabi nila, madali nga yung sa defense eh. Hahanap ka lang ng butas, technical man o hindi. Ang problema, Kung mahirap ipagtanggol yung ipagtatanggol mo, paano ba yun? Hindi, tsaka kung ang ganda ng pagkalatag ng prosecution, walang butas. Paano? O, yun na diba? nga. Doon lumalabas yung galing. Oo. At ang ganda ng tanong nyo, no? Kasi po, sa ordinary criminal cases, actually tama yun eh. Madali lang kapag nasa defense side ka sa criminal cases. Oo. Kasi po kapag criminal cases, ang quantum of evidence na kailangan dyan ay guilt beyond reasonable doubt. So actually, minsan nga po sa criminal cases, kahit hindi magpresenta ng ebidensya ang depensa, kung mahina naman ang ebidensya ng prosecution, that's it. Kaya madali actually ang depensa kapag criminal cases. Yun nga lamang po, dahil ang impeachment case ay hindi criminal in nature. It is political and at the same time legal, sui generis. Hindi po guilt beyond reasonable doubt yung tinitingnan natin dito. So kahit medyo may mga kahinaan, although in my humble opinion, malakas ang mga argumento ng prosecution eh. So ito, kailangang habulin ng depensa yung lakas na ito. Kailangan magpresenta sila ng counter evidence and counter arguments para mapaliwanag nila, lalo na po itong Article 1 na alleged systemic misuse of public funds, of confidential funds. So yun po, hindi pwedeng mag-relax ang defense dito. Hindi gaya ng sa criminal cases.
Okay, so Sayang naman. abangan-abangers Pwede naman bang tayo, ano, di ba? buong ano? Di balik si Attorney Jen. Kinontrata ko na siya sa PRTV nung ini-interview ka. Sabi ko, lagi kang magi-guest sa amin. Oo nga. Pero sana kung pwede, buong ano na to, programa, Oo, sa diba? Attorney Jen. Sa mga darating na pagkakataon. Oo. At tapos live din. Pwede rin tayo maging Attorney tatlo. Jen, bawal Pwede tayo maging tatlo dito. Feeling ko, pwede nga tayong Why not? Pwede tayong mag-cover nung PRTV News special dun Yes. sa, 'di ba? Oo. Parang kasi hindi tsaka masaya. Ako nga nakailang balik kami nung ini-interview namin siya noon. Ang dami kong natanong din. Sinulit namin, 'di ba? Ang oras ni Attorney Jen. So, sige po, siguro bantay-bantay na lang ulitin. talaga tayo. Maraming salamat po Attorney Jennifer Arlene Reyes. Yan po si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isa pong constitutional law book author at law professor at isa pong litigation lawyer. O, paano sa susunod, Attorney Jen? Yes, of course. Always welcome. Basta DZMM. Naks. Ang sarap na mapakinggan nun. O, sige po, ito, magtawag muna tayo ng report partner. At sino ba yung nasa listahan natin? Sino ba yan? Nasa linya. Ano bang... Oo, parang wala tayong lead Parang, wala namang... Oo. May lead-in ba? Oo, parang wala. Sige, Oo. sige, tawagin Ayun. na lang natin. Ito na. Ayan. Okay, emosyonal ang ina ng isa sa mga binatilyong nalunod sa bahagi ng Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay. Ito yung mga, I think, kalima tong mga magkakasama na naligo nung kasagsagan nga ng habagat. Yan ang detalye mula kay JM Pineda ng PRTV News. JM. Ay, teka, siya. Sige, babalikan natin siya. Ito na lang muna. Anong oras na, partner? Ang oras 13 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Teka, partner. Anong oras na? Teka Anong lang. oras na, partner? 16 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Balikan po natin yung report ni JM Pineda. Go ahead, JM. Yes, Sandro, sa panayam nga natin kanina kay Dean Alseco, ina nga ng isa sa mga nalunod na binatilyo dito sa Marilao River sa JDM Bulacan. Ikwento niya sa nahirap umano siyang matanggap itong sinapit ng kanyang nag-iisang anak dahil kakagaling lang umano nila sa bakasyon nang nangyari ang insidente. Masaya pa raw yung pamilya nila nung nagpunta sa Visayas para sa birthday ng kanyang ina at nakipiesta pa. Kaya hindi siya makapaniwala ng pagbalik nila dito ay trahedya ang nangyari sa anak. Hindi rin daw agad ma-identify kanina din yung bangkay na na-recover dito sa may barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan dahil nga pinipilit daw niyang isipin na hindi ito yung anak niya. Pero nang makita daw yung mga palatandaan ng mga nunal sa parte ng mukha nito, ay dito na nga siya nakapagkumpirma at yung bumuhos ang emosyon. At samantala sa Andro, pasado alauna nga ng hapon ng dalina ng funeral service yung bangkay ng binatilyo papunta naman doon sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan alamin pa natin kung ibuburol ba ito o idiretso i-cremate. Pero tatanungin natin yung impormasyon na yan patungkol dyan sa ina ng biktima. Oo. Yan muna latest, balik sa'yo, Sandro. JM. Yes, ma'am. Oo, may lumabas kasi na video ng mga batang, I think mga 5 sila eh. Ito ba yon yung pinagbawalan na sila mag-swimming doon sa ilog? Pero makikita nga sa video na tumalon sila. Sila ba yon? Yes, ma'am. Actually, yan yung bine-verify natin kung kabilang ba sila doon sa mga kabataan na yon. Dahil kanina, nung nilinaw nung barangay captain ng barangay Gaya-Gaya ng doon nga sa San Jose del Monte, nasakop nila yung ilog na yon. Pero yun nga, makikita nyo sa video na sinasaway nga nila dahil mahirap na dahil pangit yung yung alon ng ilog. Lakas ng current, maganda, oo. kaya mataas yung ilog. Kaya bine-verify natin kung sila ba ay parte noon. Pero kasi unang mga report, 5 kabataan ngayon tumalon doon. Pero nilinaw yan nung barangay captain na 4 yung
nawawala at yun nga yung na-recover yung tatlo. So hindi pa sila sure kung itong mga kabataan na ito ay yung sila yung Pareho. mga tumalon at nawawala at ngayon nga na-recover, Maan. Alright, maraming salamat, JM Pineda. Partner, ano oras na? Ang oras, 19 na minuto, makalipas ang 5:05 ng hapon. Hindi na po natin patatagalin pa. Tanggapin na po natin, kasama po natin live via Zoom ang Pangulo po ng Philippine Society for Public Administration at profesor po ng Public Administration sa University of Makati, si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po. Salamat, sore. Good afternoon, Sandro and Maan. Ayan, ayun nga po, Dean, pag-usapan po natin kung ano naman po yung masasabi sa lente ng mga akadim dito nga po sa ika-5 linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano pong take nyo so far? Well, dalawang bagay, Sandro, no? Una, gusto kong sabihin na yung mga witness na naipresenta ng prosecution so far came across as very credible, was in fact fulfilling their functions according to their tasks, at hindi sila natinag doon sa pilit na attempt ng depensa at ng mga ilang senador na sirain yung kanilang integrity at kredibilidad, no? Yung isang bagay ay medyo konting, sabihin na natin, hindi maganda dahil na-overshadow nung tagisan ng mga lawyers yung talagang sustansya or substansya nung paglilitis na ito, which is really about accountability, no? So medyo nafo-focus tayo doon dahil, human beings as we are, na amuse tayo doon sa napapanood natin na parang theatrical show. Kapansin-pansin din po, partner at Dean. Itong pagliban ng ilang mga senator judges, hindi araw-araw rin nakakapasok or kuminsan po late itong Senador Alan Peter Cayetano at si Senador Loren Legarda na parang 2 linggo na ngang hindi uma-attend. At alam din naman po natin na sila po ay may kanika-nila pong kinakaharap na mga kontrobersya nitong mga nakalipas na linggo. Ano pong take nyo dun sa kanilang pagliban? Oo, Din, wala bang sanction yun? Kasi kung andyan ka rin lang naman, 'di ba? Kaya mo naman pumasok or kumbaga kung magbibigay man ng sapat, no, na rason o alibay para hindi pumasok. May sanction ba 'yon sa hindi nila pag-attend sa mga trials? Well, within reasonable limits, Maan, siguro maiintindihan natin yung mga nagliban ng isang araw, 2 araw dahil tao lang naman talaga tayo, nagkakaroon tayo ng karamdaman, ano. Pero in this case, talagang mapapaisip ka. And that's also odd kasi remember that these same individuals are very active in fighting for what they think is their stake and role as senator judges. Patapos ngayon, biglang mawawala sila. Hindi ba being part of the minority, binabanggit nila noon na wala yung kanilang mga kasapi, yung ilan sa kanilang mga kasapi, kabilang na si Senator Marcoleta, Senator Bato, Senator Jinggoy. Pagkatapos, dadagdag pa sila dun sa mga mag-a-absent. Kaya I don't think they're doing anybody a service by choosing not to be present and not to participate in the proceedings. Kaya lang siguro, mapapaisip din ng taong bayan na baka talagang mayroong matinding pinagdadaanan yung mga binanggit nating pangalan, Maan and Sandro. Dito sa nakailang days na tayo sa Article 1, marami-rami na rin, ano? So, etong totality po ng mga nailatag na ebidensya, sapat na ba sa tingin nyo para patunayan na yung impeachable liability, Din Tapia? Well, mabigat na yung naipresenta ng prosecution, no? Pero hindi pa ito, sa tingin ko, sapat para mabuo yung kwentong gusto nilang maintindihan ng taong bayan. Kumbaga, nililay pa lang nila yung basis, no? Kung mapapansin natin, Maan, dugtong-dugtong yan eh. Kung makikita natin kung ano yung direction nila eh. They're just laying the basis now of what they want to establish later on, no? Kaya ang mga unang pinresenta ay mga opisyal na may kinalaman talaga doon sa
pag-hold accountable ng certain officials in government, no? Patungkol yan sa tamang paggasta, kung paano dapat ina-account, no? Wala pa naman silang sinasabi na there's specific liability, ganito. Pero nakikita na natin yung direction. And I think it's going to be even more interesting sa mga susunod na araw kasi ipapatawag na mismo yung mga taong involved doon sa pagtanggap ng pera at kung papaano ito ika nga ay dinisburse dun sa mga Piatos Lim family at dun pa sa mga Andilim at kung ano-ano pang mga pangalan na narinig at nabanggit dun sa hearing. Pero balikan ko po yung mga senador nga po na lumiliban. Sa tingin niyo po, hindi kaya apektuhan din yung kanilang magiging pagpapasya, lalo na't hindi nila nakita first hand? Kasi kumbaga, para sila'y makasunod doon sa mga paglilitis, papanoorin na lang nila sa telebisyon o kaya online. Hindi po ba kaya maapektuhan din yung kanilang pagdidesisyon? At baka mas malala, kung kailan botohan, dun pa lang papasok. Oo. That's a very good point, no? Alam naman natin na yung mga judges ay merong specific na function na dapat nilang gampanan. At kasama, yan nga ang dahilan kung bakit sila dapat na naroon. Dapat na observe nila yung demeanor ng mga witness, no? Kung paano sumagot sa tanong. Yung mga nuances na yon, hindi mo yun makikita kung i-review mo lang sa video. At alam natin yan. Pagka meron kang na-miss dito sa hearing na ito, medyo meron kang FOMO, di ba? Kaya ako kung may mga meeting akong kailangang attenan, nagdo-dual task ako dahil minomonitor ko pa din dahil mahirap na baka meron kang ma-miss, no? How much more pagka ikaw ay senator judge? Dapat kita mo lahat 'yan. Nakikita mo yung dynamics, nakikita mo yung paraan ng pagsagot ng mga witness at ikaw lamang ang makakapag-determine sa sarili mo at gamit ang sarili mong mata. Siguro po talagang bantayan na lang din natin at syempre dahil bilang mga halal ng bayan itong mga ito, siguro it's about time na maging assertive din ang publiko na talagang pa-attend din itong mga to o kaya kailangan ipaalam sa atin yung kanilang dahilan kung bakit hindi sila nakadadalaw. Maraming salamat po, Dean. Thank you very Salamat, much. Dean. Terima kasih. Ayan po si Dean Ederson Tapia, ang president po ng Philippine Society for Public Administration at Professor of Public Administration sa University of Makati. Terima kasih banyak. Ibig sabihin ng thank you very much. Ano ba yan? Bahasa Indonesia. Yan. Okay. Marunong kasing magbahasa si ano. Oo. Kaya pag gusto ko Magpaturo. maghasa ng Magbahasa aking ng bahasa. Oo. Oo. Yan ang kausapin mo. Ayan. Bahasa ng bahasa. O, teka lang. Ito Yan ang na, nating yan na, sino yan? napili sa tanong na kailan masamang magtanong. Ito sagot to ng ano sagot? mga Ano may yan? ng asawang lalaki Ano lagi. yan? Ano yan? Sabi ni Emil Sarmiento ng Pampanga, masamang magtanong kapag kararating mo lang at pagod ang taong tinatanong mo. Kasi nga, pagod na pagod sa trabaho. Pag uwi, ang tanong mo, sino na naman kasama? Bakit ngayon ka lang? Ayan, dumating sa Kanina buhay pa ko. ako hindi ba yun? tumatawag sa'yo. Ay, naku. Hindi mo sinasagot ang cellphone mo. Oo. At kanina pa rin nag-overtime ako ako. nag-text sa'yo. Nag-overtime ako. Hindi ko masagot kasi subsob ako sa trabaho. Overtime mo mukha mo. Tapos parang, bakit iba yung amoy mo? Ayun. Tapos ayaw nyo matanong. Ito yun. Na wag mo raw siya nga. Tapos merong lipstick doon sa kwelyo. Talagang lipstick. Noon pa yan na. Yung mga kwelyo-kwelyo na. Oo. Ngayon nga, chat pa lang. Cheating na yon. Oo, hindi kailangan nagkita sila. Ano ba kayo? Ewan ko sa inyo. Ganyan na ngayon. O basta kukontakin po kayo. Kukontakin po yung napili po natin. Kukontakin po kayo ng ating ATM team. O paano? Bye! Bukas pa ang weekend. Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?